What's up guys? Welcome to my channel. Today pag-uusapan natin yung top 6 na usual requirements na hinihingi ng employer kay SSS para sa trabaho. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yan guys, para sa mga nalilito sa mga pinapakuang requirements ng kanilang employer bago makapagtrabaho, ay ito yung tamang video para sa iyo. So umpisahan na natin sa ating top 1. Ang top 1 natin ay E1 form or SSS number. Usually, ito ang hinihingi ni employer para sa mga newly hired employee niya. Ito kasi ang kailangan ni employer para mahulugan ng contribution ang account ni employee. So paano nga ba kumuha ng E1 form or SSS number? Sa dating system ni SSS ay through walk-in sa mga SSS branch ito kinukuha at mag-fill up ka ng E1 form para dito. Pero ngayon ay ginawa na nilang through online ito at need mo mag-register sa kanilang website. Para sa tutorial at guidelines ay pwede nyong panoorin yung video yung ginawa ko kung paano makakuha ng E1 form o SSS number sa SSS website. At ilalagay ko na lang yung link dito sa ibaba ng description nitong video. Next, para sa top 2 natin ay ang E4 form or member data change form. Usually, ito ang hinihingi ni employer pag di available yung E1 form mo. Itong form na ito ay ginagamit kung ikaw ay may papakorek sa iyong pangalan, correction ng birthday, additional beneficiaries, at iba pa. Ito ay nakukuha through walk-in sa mga SSS branch. Next, para sa top 3 natin ay ang static information, employment history, at contribution. Usually, ito yung hinihingi ni employer sa mga employee na nag-apply ng work abroad. So, paano nga ba makakuha ng printout ng mga ito? Una, ay dapat meron ka ng online account sa SSS website. Kung wala pa, ay pwede mong panoorin yung video yung ginawa ko kung paano mag-create ng account sa SSS website. At ilalagay ko na lang yung link dito sa ibaba ng description nitong video. Next, mag-login lamang tayo gamit ang ating user ID at password. Once nakapasok ka na, ay punta ka lang dito sa member info at i-click mo lang itong member details. Then, ito na yung static information mo. Next naman sa employment history. Dito uli sa member info, click mo lang itong employment history. So, yan. At last ay contribution. Punta tayo dito sa inquiry, then click contributions. At kung paano i-print ay meron tayong 2 ways na pwede nyong gawin. Una is pwede kayong gumamit ng screenshot. By default, ang mga computer or mga cellphone ay may mga application na yan for screenshot. Dito sa start button, i-search nyo lang yung snipping tool. Then i-click nyo lang yung part ng screen na gusto nyong i-print at i-hold nyo lang kung hanggang saan yung gusto nyong makuha tulad nito. Pangalawa ay pwede nyong i-press yung Ctrl plus P na key sa keyboard nyo para i-print. Or right click then print. Next, para sa top 4 natin ay ang UMID card or SSS ID. Usually, hinihingi rin ito ng employer sa mga employee na nag-a-apply ng work abroad. So, paano nga ba makakuha nito? Ito ay nakukuha through walk-in sa mga SSS branch. Mag-fill up lamang ng E6 form o UMID form at huwag kalimutan magdala ng 2 valid IDs. Usually, ito ay nakukuha after 2 to 3 months at may magte-text sa'yo na SSS personnel na for pick up na yung UMID card sa SSS branch. Regarding naman po sa SSS ID, ito po ay phase out na at pinapalitan na po ito ng UMID card. Next, para naman sa top 5 natin ay ang statement of account ng loan. Usually, ito yung hinihingi ni employer para kaltasan si employee at nang mabayaran yung existing loan niya kay SSS. Applicable lamang po ito sa mga SSS member na nag-apply ng loan kay SSS. Dito sa inquiry, i-click nyo lang itong loans info. Then, pili kayo kung ito ba ay salary, calamity, educational, or LRP. Then sa akin ay salary loan lang ang meron ako. So, i-click lang natin tong salary loan na button. Then, mapu-forward kayo dito sa statement of account ng loan nyo. At kung paano ito i-print ay same lang nung tinuro ko kanina. Last, para sa top 6 natin ay ang verification slip.
Usually, ito yung hinihingi ni employer as proof na SSS member na nga si employee. Pwede rin itong pang substitute kung di available yung E1 form mo. Ito ay nakukuha through walk-in sa mga SSS branch at may tatak ito ng receive ng SSS personnel na nag-process ng form mo at magdala lamang ng 2 valid IDs para dito. That's all for this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will get updates for my next video. Stay safe and thank you for watching. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine when I see